ka-Vice, panibagong kwento ang inyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Magandang umaga, DJ Kakay. Ako nga pala si Rosa, isang single mom sa nag-iisa kong anak na si Ashlyn. Siyam na gulang na siya at sa kanya talaga umikot ang mundo ko. Mag-isa akong nagsusumika para lang mabuhay at mapag-aral siya, kaya dalawa ang aking naging trabaho. Tuwing umaga, 3:00 ng hapon, isa akong online English teacher at madalas naman kapag gabi may part-time ako bilang massage therapist. Hindi lang yan, nagtitinda din kami ng yelo sa munti naming bahay. Pati paglo-load, pagpiprint, pagsiserox ay ginawa ko na din dito. Hindi naman kasi kami mayaman, DJ Kakay. Hindi biro ang gastusin namin kahit dalawa lang kami ni Ashlyn. Talagang araw-araw ay pagod ako na kumayod para sa amin ng anak ko. Pero dahil sa pagiging busy sa mga trabaho, alam kong nahati din talaga ang oras ko at atensyon na dapat ay nabibigay ko sa anak ko. Inaamin ko na madaming pagkakataon na hindi ko siya natututukan. Lalo na sa pagkain niya. Napakahirap talaga. Alam kong hindi lang ako nakakaranas ng ganito kaya gusto kong ibahagi ang istorya ko sa inyo. Sa mga nanay dyan, siguro naman ay makaka-relate kayo kapag may pagkamasela ng anak ninyo sa pagkain. Yung tipo na lahat niluto mo na para kain niya. Talagang ang hirap. Anak, tutok na tutok ka dyan sa TV. Mamaya na yan. Anak, Ashlyn, huy. Nay, nood pa ako. Maya na lang. Hay nako anak, malilipasan ka ng gutom niyan. Mamaya na yan. Pause mo munang pinapanood mo. Kumain ka na muna. Heto nagluto ako ng gulay at paborito mong tosino. Tosino? Okidoki, nanay. Sige, pagtimpla din kita ng gatas ha. Sandali lang. Oh, ano yan? Bakit tosino lang nasa plato mo? Asan ang kanin at gulay? Nay, ayoko yung amoy ng kanin. Ha? Anong amoy? Wala namang amoy yan, anak. Ano ka ba? Kailan pa nagkaamoy ang kanin? Ayoko, nay. Ay, hindi pwede, anak. Kumain ka ng gulay. Eto, sitaw. Akin na, subuan na kita. Ayaw. Ashlyn, dali na. Ayoko, nay. Ang sama ng lasa. Ashlyn, anong masamang lasa? Kalabasa at sitaw yan, anak. Masustansya yan para sa'yo. Huwag ka namang ganyan. Nay. Anak, bilis na. Kahit kalahating rice lang din ang kainin mo, oh. Inom po muna ako ng milk. O sige, eto anak. Ubusin mo yan, ha? Saglit, isasampay ko lang tong mga bagong laban na damit natin. Okidoki, nay. Hay naku, ang dami na naman netong damit. Sana naman wag umulan para matuyo ka agad. Oh, andyan na si Arjun? Nay, dyan na si Daddy. Alis na po kami, Naku, naubos mo ba yung pagkain mo? Opo, nay. Promise. Sure ka. Tsaka yung bag mo, ayusin mo mga gamit mo, ha? Opo, nay. Okay na lahat. Text me, ha? Basta sabihan mo kung saan kayo nagpupunta. Ilang linggo lang din dun. Mamimiss ka ni nanay. Opo. Oh, kiss na anak. Basta kumain ka on time, ha? Tsaka huwag magpupuyat. Opo. Oh, sige na. Ingat kayo, ha? Hay, naiwan na naman akong mag-isa. Tahimik na naman ang bahay. Aba, naubos nga ang gatas at pagkain niya. Teka. Ay, sus Mariosep, Ashlyn. Naku talaga tong batang to. Di naman pala naubos, tinapon lang ang pagkain. Hindi lang sakit sa ulo ang naibibigay sa akin ni Ashlyn, pati na rin ang bigat sa damdamin sa tuwing hindi siya kumakain ng maayos. At ito, may mga ganitong pagkakataon pa na nagagawa niyang magtapon ng pagkain sa basurahan dahil lang ayaw niya itong ubusin. Mga pagkain na ako pa mismo ang nagsumikap na magluto pero nasasayang lang pala. Masakit yon bilang isang ina.
Sumama muna si Ashlyn sa kanyang ama na si Arjun. Isang linggo din siyang mawawala sa bahay. Total, bakasyon naman sa eskwela kaya pumunta sila sa Olongapo sa kanyang lolo at lola para mamasyal at makapaglibang. Matagal na kaming hindi nagsasama ng ama ni Ashlyn. Boyfriend ko din siya ng ilang taon simula nung college. Nag-live-in kami ng 23 years old pa lamang ako nung ako'y din nabuntis. Hindi naman kami kinasal, DJ Kakay. Nagplano na rin naman noong pinanganak ko si Ashlyn, ngunit nauna pa rin talaga ang hiwalayan. 3 years old na si Ashlyn nung maghiwalay kami ng daddy niya. Pero kahit nahiwalay na kami ay kahit papano, civil naman kami sa isa't isa. Lalo na kung tungkol sa bata ang pinag-uusapan namin. Pero bilang ina ni Ashlyn, parang hindi ko pa rin maiwasan na mangamba at mag-alala. Hindi talaga ako mapalagay sa tuwing malayo siya sa akin. At dahil nga sa ginawa ni Ashlyn na pagtatapon ng pagkain na ayaw niyang ubusin at pinagsinungalingan, parang mas gusto kong maging stricto na lang sa kanya. Gusto kong alamin tuloy kung anong kinakain niya kasama ang kanyang daddy. Dahil base na rin sa aming pinagdaanan noon, kay Arjun lang siya nasanay na kumain ng junk foods. Bukod sa hindi masustansya, naging maselan pa ang bata. Arjun, saan na kayo? Oh, napatawag ka. May naiwan ba si Ash? Nandito na kami sa Olongapo, kanina pa. Wala naman naiwan. Kumain ba siya ng tanghalian? Pati merienda pakainin mo din. Oo, nagpipitsa nga kami ngayon. Andun siya kasama mga pinsan niya. Bakit? Anong lunch niya kanina? Dumaan kami sa fast food. Gusto daw ng burger eh. Kaya ayun, pinakain ko din naman ng kanin, huwag ka mag-alala. Ay, pwede ba na wag mo masyadong pakainin ng fast food si Ashlyn? Alam mo naman na hindi yun masustansya eh. Binibigay ko lang naman ng gusto ng bata. Gusto nga niya yan, pero hindi naman masustansya. Napakamapili sa pagkain ng anak mo. Kung lagi mong susundin ang gusto niya, mas mahihirapan tayo. Ano bang masama sa paminsan-minsan? Matagal na daw siya hindi nakakain ng burger. Paborito yan ni Ashlyn. Nag-burger na siya nung linggo, Arjun. Tsaka may iba din naman siyang paborito kaysa sa fast food. Teka nga, sigurado ka ba na kumain siya ng kanin? Oo. Bakit? Ano na naman ba? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pinagdududaan mo ba ako, ha? Tutukan mo din kasi sa pagkain si Ashlyn. Tinututukan ko naman na. Anong tingin mo sa akin? Sigurado ka na kumain talaga siya ng kanin? Oo nga. Nakakalahati siya. Kalahati. So hindi niya naubos. Ay naku talaga, mamaya kakausapin ko yan. Sabihin mo tatawag ako sa phone niya. Ano ka ba? Bakit ba ginagawa mo pang big deal yun? Kasi lagi na lang siyang ganyan. Alam mo ba, ginawa niyang kaninang umaga ha? Tinapon niya lang sa basurahan yung pagkain. Nagsinungaling pa siya sa akin. Sabi niya naubos niya, hindi naman pala. Ano? Malamang sa malamang yung gatas din na tinimpla ko, tinapon niya sa lababo. Hayaan mo na, kakusapin ko na lang. Basta wag mo na pakainin ng fast food at mga junk foods ha. Namimihasa kasi. Oo na, ulit-ulit eh. Sinasabi ko lang, Arjun. Ay nako Rosa, baka naman pangit talaga lasa ng mga niluluto mo kaya ayaw kumain ni Ashlyn dyan. Isang insulto sa akin ang sinabi ni Arjun. Nagbibiro lang naman siya, DJ Kakay, pero hindi ko maiwasan na isipin din yon. Dahil bilang isang kahit madaming trabaho at gawain sa bahay, naglalaan pa din ako ng oras para lang makapagluto ng pagkain para sa anak ko. Para sa akin, hindi lang din sapat ang mga prito na ulam. Mas mainam din talaga na may gulay at may sabaw ang inaahin ko sa kanya. Importante sa akin na masustansya ang pagkain niya. Hindi ko naman sinasabi na magaling ako magluto, pero kumpara naman kay Arjun na umasa pa rin sa nanay niya, mas masarap pa rin naman ang pagkain na niluluto ko, no? Walang karapatan si Arjun na magsalita ng ganun, ha? Ano ba yung pinagmamalaki niya? Yung sinigang niya na parang tinola sa sobrang dami ng mantika? Kaya nga, makapagsalita siya, nakakainis talaga. Nako talaga, Mare. Alam mo, wag mo na lang pasamahin si Ashlyn dun kay Arjun. Ang kapal ng mukha eh. Tanggalin mo ng karapatan sa bata. Uy, grabe naman. Di naman pwede na ganun. Ang yabang kasi. Napakamamas boy pa. Susugurin ko talaga siya. Baka magtago na lang yan bigla sa palda ng nanay niya. Eto naman. Kaya ko nga hiniwalayan na, di ba? Tapos marupok ka naman. Binigyan mo pa din ng chance. Chance for Ashlyn, na makilala ang ama niya. Ginawa ko naman yon for Ashlyn. Hindi naman para sa kanya.
Siyempre, deserve pa rin ng anak ko na maramdaman na kumpleto siya kahit hindi kami isang buong pamilya. Hay nako, ewan ko na lang. Hindi ko naman sinasabi na ano ha, pero baka dumating ang panahon na mas gustuhin ni Ashlyn sa side ng ama niya. Alam mo naman yung nanay ni Arjun, may pagkamangkukulam. Paano ka na lang? Lalo na ini-spoil ni Arjun si Ash. Oh, natahimik ka dyan. Ewan ko sa'yo, Mayan. Di naman mangyayari yun. Kaya nga tanggalan mo ng karapatan niyang si Arjun. Ay, mas lalong lalala ang lahat kapag ganun. Ano ka ba? Hay naku Mare, nakaka-bad trip kasi talaga yung ex mo eh. Alam mo, pasalamat na lang at kasing ganda mo si Ashlyn, hindi nagmana sa kanya, pangit. Huy, lakas talaga ng trip mo. Diyan ka na nga muna. Magluluto lang ako. Magpa-practice ako para kapag bumalik si Ashlyn, baka magustuhan na niya niluto ko. Oh, sis naman, grabe ka, talagang ma-effort ka. Alam mo, tanging ina ka talaga. Tanging ina ka rin. Soon. Ay, teka, sakto. Alam mo, paano kung sumali ka sa cooking classes? Sakto kasi may sinabi sa akin yung pinsan ko nung nakaraan. Kaibigan na chef ata, sa Taguig. I-enroll na ba kita? Saglit lang naman. Excited ka masyado. Teka, ulitin mo nga. Cooking classes? Oo, Mars. Sa pagkakaalam ko, focus din talaga dun yung nutritious diet. Gusto mo ba? Teka nga, check ko yung website. Cooking classes? Baka mamaya. Mga college students kasabay ko doon ha. Ako lang ang Thunders. Grabe ka naman sa Thunders. Tsaka hindi yan. Kahit nga ata senior citizen, pwede dun. Sure ka? Paano naman yung bayad? Siguradong mahal dyan. Naku, wag na lang, Mayan. Anong tingin mo sa akin, Mare? Chipipay? Mare, hindi ako magjojowa ng AFAM kung hindi kita ililibre dyan, no? Since napaka-hardworking mo, let's go! Go, go, go! I-gym mo na yan! Huwag mong isipin yung gastos. Sagot ko na. At gusto ko din sumali sa class na yon. Mukhang masaya naman eh. Matalik na kaibigan ko si Mean. Simula nung high school pa lang kami, DJ Kakay. Talagang kasama ko na siya sa buhay. Ninang din siya ni Ashlyn at malaki talaga ang naging tulong ni Mean sa aming mag-ina. Lagi siyang nandito kapag kailangan ko siya. Humahanga daw siya sa akin dahil napaka-effort ko daw bilang isang ina. Pero sa totoo lang, parang nanay ko si Mean eh. Napaka-maalaga at maalalahanin niya. Madalas ay siya na talaga ang takbuhan ko kapag mayroong problema. Sa kanya ko kinakwento ang tungkol kay Ashlyn dahil noong nakaraan ay talagang namroblema ako sa kanya. Nag-alala ako kung nakakain ba siya ng tama, kung nasusunod din ba ang mga bilin ko na kumain ng prutas at gulay. Habang wala si Ashlyn ay nagsumikap ako na maghanap talaga ng mga masarap at masustansya na pagkain. At dahil sa tulong ni Mean, kaagad din ako nakapag-enroll at nakasali sa sinabi niyang cooking classes. Tuwing Wednesday at Sabado iyon. Mabuti na lang at kahit papano ay maluwag ang schedule ko sa trabaho kaya naging madali sa akin ang maglaan ng oras para doon. Kasama ko si Mean sa unang klase namin kahit na hindi siya mahilig sa pagluluto. Sumali din siya dahil na-miss niya daw ako na seatmate sa klase. Parang bumalik lang kami ng high school. Nakakatuwa. Nakakatuwa ngang isipin. Pero pagkarating namin doon, hindi ko mapigilan na huwag kabahan. Paano ba naman kasi? Mukhang professional din ang mga kaklase namin. Hello. Good morning, everyone. My name is Samuel De Leon. I will be your teacher chef. You can call me Chef Sam. So, to those who may not know, ako ang head chef and also the owner of this restaurant downstairs. At may ilan din tayong mga branches and restaurant sa Metro Manila. We've become known for our vegan and healthy selections. That's why our main goal for every class is to share nutritious recipes. Okay, before we start, I would like to also know each one of you at yung dahilan nyo kung bakit kayo nag-enroll sa class na ito. I'm very interested to know. Shall we start? Let's start with you, Miss... Ako po si Rosalinda Santos. Dahil sa kaibigan ko, ito pong si Mean, kaya nalaman ko na may cooking class na ganito.
Gusto ko po kasi na mas matuto paano magluto. Lalo na ng mga healthy na pagkain para sa anak ko. May pagka-picky eater po kasi siya. I see, Mrs. Santos. May mga ganyan din akong naririnig before kaya sana matulungan din kita. May I know how old your child is? Miss Santos po, hindi Mrs. Tsaka 9 years old na po yung daughter ko. Okay. Miss Santos. Tingin ko from 4 to 9 years old talagang mas madalas sa mga bata ang maging picky eater. Madami din ako mga pamangkin na ganyan eh. Di ko nga po alam kung anong gagawin ko. Ang hirap. Mas gusto niya pa yung mga unhealthy na pagkain. Gusto ko pa malaman ang tungkol naman sa anak mo at sa mga kinakain niya para mas matulungan kita sa diet niya. May kilala akong nutritionist na mas may alam sa mga ganyang bagay. Pero for now, let's focus sa pagluluto. Basta kung may tanong ka, Miss Santos, pwede kang lumapit sa akin. Maraming salamat po, Chef Sam. Magaling si Chef Sam, DJ Kakay, kasi bawat detalye ay tinatandaan niya para lahat kami ay matutukan niya. Nakita ko kung gaano kahalaga sa kanya ang pagluluto. Sa totoo lang, talagang nakaka-inspire siya. Kung iisipin din kasi simple lang ang pagluluto ng pagkain, di ba? Pero parang alam lahat ni Chef Sam. Simula sa temperature ng paglulutuan, sa lasa, sa kung anong kulang at maging kung saan nanggaling ang ingredients ng pagkain. Napaka-partikular niya sa kahit anong bagay. Magaling din siyang magpaliwanag, talagang detalyado. Mukhang malaking tulong nga na nandito kami ni Mean. Mukhang madami talaga akong matututunan para sa anak ko. Grabe ha, in fairness, ang galing niya talaga. Tigilan mo na nga kaka-fangirl mo dyan, Mean. Sundin mo na lang yung tinuturo ni Chef. Lalo palang nakakagwapo kapag magaling maglutong lalaki, no? Ewan ko sa'yo, dun ka na. Busy ako mag-chop dito. Bakit? Hindi ka ba napopogian sa kanya? OMG! Bagay kayo. Single kaya siya? Sira, anong bagay? Sinasabi mo dyan? Aray! Rosa, ayan tuloy, nahiwa ka. Miss Santos, are you okay? Pwede ko bang tignan yung sugat? Nako, Chef, wala po. Maliit lang. Look, dumudugo na yung daliri mo oh. Tsaka kailangan din natin gamutin yan. At sa susunod, mag-ingat ka, Miss Santos. Natapos ang klase namin ni Mea na talagang madami akong natutunan. Hindi ko alam na dito sa kaibigan ko dahil wala yata siyang ibang ginawa kundi ang mag-fangirl kay Chef Sam. Wala yata siyang ibang ginawa kundi yun lang. Lalo na sa tuwing tinutulungan ako ni Chef para sa kanya. May chemistry daw kasi kami. Hindi ko naman pinansin yon. Sanay na kasi ako kay Mean. Trabaho na niya ang magbugaw sa akin kahit kanino. Pero hindi ko naman priority o iniisip pa ang ganyan. Kahit na matagal na akong single simula na maghiwalay kami ni Arjun. Mean, tapos na tong pinakbet. Tikman mo nga kung okay na yung lasa. Teka lang. Mare, in-stock ko si Chef Samuel. Ikaw talaga? Kaya ka lang ata nag-enroll dun dahil crush mo si Chef eh. Hoy, ano naman tingin mo sa akin? Grabe ka ha? Hindi ko siya crush. Gusto ko lang siya para sa'yo, Mars. Sira ka talaga. Dinamay mo pa ako. Kumain ka na nga lang dito. Alam mo ba, 5 years na siyang single, 34 years old at never kinasal. Mapagmahal sa mga bata kasi nagdo-donate siya sa mga charity na ganon. Tsaka may 2 siyang aso, pet lover. Maalaga at magaling nga magluto. O diba, bagay talaga kayo. Tigilan mo nga ako, Mare. Huwag mo na ako damay sa pagpapantasya mo na yan. Sumasakit lang ulo ko. Sige, fine. Hindi kita pinapakialaman sa ganyan. Basta kapag si Lord na ang nagbigay ng sign, tukain mo na. He, akin na nga yung plato mo. Lagyan mo ng kanin. Kumain ka na lang para matahimik ka na dyan. Oh, Mars, may tumatawag sa phone mo. Ay, si Arjun lang? Ano, sagutin mo ba to? Wag mo na ata eh. Baliw ka talaga. Akin na nga. Hello? Bakit ka napatawag? Yung anak natin, Rosa. Dinala ko sa ospital ngayon. Ha? Bakit? Ano nangyari kay Ashlyn? Hindi ko pa alam yung findings ng doktor pero
Naka-confine na siya ngayon. Kagabi na kasi mataas yung lagnat niya. Diyos ko, saang ospital kayo? Papunta na ako dyan. Na-ospital si Ashlyn? Kailangan ko siyang puntahan ngayon, Mare. Saang ospital? Ihatid na kita. Labis ako nag-alala nung tumawag sa akin si Arjun at sinabing na ospital ang anak namin. Pinapakalma ako ni Mean pero habang papunta pa lang kami doon ay talagang nagpapanik na ako. Sobrang kinakabahan ako. Kahit sinong ina naman siguro ay talagang mamoroblema kapag nalaman na may sakit ang anak nila. Parang nanghina din ako sa lagay na iyon. Based sa findings ng doktor, may UTI daw si Ashlyn. Mataas pa rin ang lagnat niya kaya 2 araw din siyang naka-confine sa hospital. Halinhinan kami ni Arjun na sa pagbabantay sa kanya. Naghati na din kami sa gastusin at matapos niyon ay dumiretso na kami sa bahay. Nagpasalamat na lang talaga ako dahil hindi lumala ang sakit niya. Kaagad din iyong naagapan at ngayon ay masigla at magaling na ang anak ko. Nakatulog na si Ashlyn. Ikaw ba? Gabi na. Dito ka na lang din kaya matulog. Salamat, Rosa. Kuha lang kita ng kumot at unan ha. Sandali lang. Teka, Rosa. Gusto sana kitang makausap. Tungkol saan naman? May gusto akong sabihin sa'yo. Sana hindi na uli ang lahat. Ha? Huli na ano? Ano bang gusto mong sabihin? Kung papayagan mo ako, gusto kong mabuo ang pamilya natin. Madami akong naisip noong nakaraan. At mas makakabuti kung magkasama na tayo sa pagpapalaki kay Ash. Ano? Ano bang sinasabi mo, Arjun? Seryoso ka ba? Rosa, Ano ba, Arjun? Mukha akong mahawak-hawakan. Hibang ka ba? May girlfriend ka na, diba? Si Marian? Ano bang naiisipan mo, ha? maintindihan naman ni Marian yun. Talagang mas mahal kita, Rosa. Nababaliw ka na talaga, Arjun. Tinanggap kita bilang ama ni Ashlyn, ha? Hindi bilang nobyo ko o ano, kaya tigil-tigilan mo ko. Wala naman tayong naging problema noon ah. Di naman kita niloko. Kaya bigyan mo ako ng chance ulit ngayon. Huwag ka namang selfish dyan. Gusto ko na alagaan ka din. Pati ang anak natin. Gusto ko na mabuo tayo. Ako pang selfish ngayon? Ginagago mo talaga ako eh. Iniisip ko lang naman yung anak natin. Para din naman sa kanya to. Arjun, hindi naman kita pinagkakaitan bilang ama ni Ashlyn. Kaya magpakaama ka na lang. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Pero bilang partner ko, ibang usapan na yun. Tsaka tingnan mo nga, Arjun. Tingnan mo nangyari kay Ashlyn. Kung gusto mo talaga siyang alagaan, hindi dapat siya nagkasakit ng ganyan. So ako ngayon ang sinisisi mo. Anong gusto mong palabasin? Napabaya akong ama? Bahala ka sa kung anong gusto mong isipin. Pero hindi mo sana siya laging pinapakain ng fast food, soft drinks at mga junk foods na yan. Di naman sana siya magkakasakit. Sana inisip mo muna yun. Di naman kasi pwede na lagi mo na lang siyang pinagbibigyan sa gusto niya. Tingnan mo nangyari ngayon, Diyos ko. Hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa utak ni Arjun para sabihan niya ang mga bagay na iyon. Gusto niyang magkabalikan kami? Na maging isa kaming buong pamilya? Para saan? Ilang taon na ang lumipas at nagbago na ang damdamin ko sa kanya noon pa. Kaya kahit gustuhin niya na magsama kami ulit, alam kong hindi ko na kaya. Hindi ganoon kadali na maging single mom, pero parang mas mahihirapan lang ako kung kasama pa si Arjun. Mas hindi ko gugustuhin na araw-araw kami makita ni Ashlyn na hindi nagkakasundo ng ama niya. Na magkasama nga kami pero hindi naman namin mahal ang isa't isa. Matapos ang sagutan namin ni Arjun ay umalis na din siya para daw hayaan nang lumamig muna ang ulo ko. Pero desidido pa rin daw siya na makipagbalikan sa akin. Napahawak na lang ako sa sentido ko, DJ Kakay, na nakitang ulo ko sa mga sinabi niya. Parang dinagdagan niya pa ang poproblemahin ko. Si Ashlyn naman ay kasama ko na sa bahay. Parang hindi nagkasakit dahil napaka-energetic at sigla pa rin niya. Kahit papano ay nakikinig naman siya sa pag-inom ng mga gamot niya. Pero pagdating pa rin sa pagkain ay isa pa rin itong problema. Mas lalong naging maselan at mapili sa pagkain si Ashlyn. Siguro dahil iba rin ang panlasa niya dala ng pagkakasakit niya. Pero awang-awa ako, DJ Kakay. Awang-awa ako sa anak ko.
Nag-aalala dahil malaki din ang binawas ng timbang niya. Malaki ang pinayat ni Ashlyn at kung hindi siya kakain, baka magkasakit lang siya ulit. Anak, kain na tayo. Hindi po ako gutom. Anong hindi gutom, anak? Halos hindi ka na nga nakakain kanina. Bilis na, kumain ka na dito. Kailangan mo kumain bago uminom ng gamot. Ay, opo. Oh, anak. Nagluto ako ng sinigang na bangus. Masabaw yan, anak. Para hindi laging tuyot pagkain natin. Nay, wag po masyadong maraming kanin. Hindi naman madami yan, anak. Eh, Ashlyn, kumain ka na. Masarap yan, promise. wala na po bang iba? Ayoko. Ashlyn, hindi mo pa nga nasusubukan eh. Ayaw mo na kaagad. Nay, Hay, subukan mo lang. Gusto mo ba na magkasakit ulit? Mas mahihirapan tayo parehas kapag nagkasakit ka. Oh, eto. Wala nang tinik yung bangus ha. ayoko po nung skin ng bangus. Hay, alisin ko na. Oh, ayan ha. Wala na talaga, anak. Alam mo ba, pinasok ako ni Ninang Mean mo sa isang cooking class. Puro healthy at masasarap na pagkain tinuturo doon, anak. Sana magustuhan mo yung mga recipe. Kaya kainin mo na yan, anak. Pagkatapos, iinom ka ulit ng gamot. Ashlyn, bakit mo naman sinuka yung pagkain? Oh, Diyos ko. Nay, Ang hirap talaga ang pakainin si Ashlyn, DJ Kakay. Labis ako na problema at nag-alala. Talagang tinatanggihan niya ang mga pagkain na niluluto ko para sa kanya. Nagsimula niyang iduwal o isuka ang pagkain na hindi niya gusto. Madami din siya na sinasabing dahilan na ayaw niya ang texture o lasa ng kulay o di naman kaya ang amoy ng pagkain. Hindi ko na maintindihan. Kung hindi tocino na isa sa mga paborito niyang ulam ang iaahin ko, ay hindi na siya kakain. Mare, hindi ka na naman ba makakapasok sa cooking class ni Chef Sam? Nako ha, miss na miss ka na niya. Lagi kang tinatanong sa akin. Sensya na, Mare. Nabisi kasi ako eh. Alam mo naman, hirap din kasi kagagaling lang sa sakit ni Ashlyn. Totoo, pero kamusta naman bang Junakis na yan? Okay naman na. Kaka-check up lang ulit namin kahapon. O bakit ang lalim ng buntong hininga mo dyan? Akala ko ba okay na? Wala na siyang UTI pero malnourished daw siya, sabi ng doktor. Gosh, anong plano mo, Mare? May mga vitamins naman siya na pwede niyang inumin para kahit papano maging magana siya sa pagkain. Picky eater pa rin ba siya, Mars? Oo eh, ang hirap nga eh. Nako, kung lumapit na kaya kayo sa psychiatrist, baka kasi may iba pang dahilan bakit siya ganyan. Para maging iba naman ang approach natin, di ba? May kilala akong psychiatrist. Kung gusto mo, sa kanya na lang. Psychiatrist? Oo, para ma-diagnose nila kung ano bang nangyari kay Ashlyn. Ang alam ko, may mga disorder din ang pagiging picky eater eh. Lahat naman may dahilan kung bakit nagkakaganyan ang bata. Hindi ko alam, Mare. Madami na akong ginastos. Panibagong gastos kung pupunta kami sa psychiatrist na yan. Di naman biro ang pagpapatingin doon. Handa akong tumulong, Mare. Alam mo naman na andito lang ako. Salamat, Mare, ha. Thank you talaga. Hi. Pero ayoko naman na maging kargahin mo kami. Madami ka nang naitulong sa amin. Malnourished si Ashlyn. Yan ang sabi ng doktor. Dahil na rin sa pagkakasakit niya nung nakaraan, malaki ang nabawas ng timbang niya. May mga vitamins na akong binili, sinubukan ko para magkagana at tumako siya na kumain. Dahil gipit din kami sa pera, ang naging suggestion ni Men na ilumapit sa isang psychiatrist na hindi ko na nagawa. Kahit mahirap at pinanghihinaan, kailangan ko talagang tibayan ng loob ko para matulungan siya. Naniniwala ako na makikinig din sa akin ng anak ko at matututunan din niya na kumain ng mga pagkain na masustansya para sa kanya.
Sa mga nakaraan na araw, okupado ang buong oras ko sa trabaho at sa pag-aalaga kay Ashlyn. Kaya halos 2 linggo akong hindi nakapasok sa cooking class ni Chef Sam. Nang makadalo ulit ako sa klase niya, sinulit ko at tinanong ko siya ng maraming bagay tungkol sa pagkain. It's good to have you back, Miss Santos. Pasensya ka na, Chef. Ilang klase din ako na hindi nakapasok. Nagkasakit kasi yung anak ko eh. Okay lang ba siya? Kamusta lang lagay niya? Ay, okay naman siya, Chef. Pero ayun, mapili pa rin siya sa pagkain. Yun pa rin ang problema ko. Lalo na malnourished siya ngayon. I'm so sorry to hear that, Miss Santos. Ano bang mga gusto niyang kinakain? May mga favorite food naman siya. Tocino, beef steak, cup noodles, burger, at fries. Mostly fast food. Nasanay din kasi kapag kasama niya yung dad niya. I see. Pwede tayo mag-introduce ng mga healthy alternatives sa mga paborito niya pagkain. I also did my research tsaka based din sa mga ibang students natin na same experience sa'yo. Makakatulong din kung hayaan mo na sumali ang bata sa pagluluto at pag-prepare ng pagkain. Talaga, Chef? Kailangan ko nga siguro na subukan yun. Hindi ko pa nasusubukan na isali si Ashlyn sa pagpe-prepare eh. Sana, effective. I can always help you, Miss Santos. Magiging maayos din ang lahat. Huwag ka na mag-alala. Basta kung kailangan mo ako ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Anytime. Maraming salamat, Chef. Malaki din talaga yung tulong mo sa akin. Alam mo, masaya ako na nakakatulong ako sa'yo, Miss Santos. Actually, may feeding program kami sa Biyernes. Mostly, target din mga malnutrition. Madaming bata nang nakakaranas nun. Malnourished at may delay sa growth nila. Talagang may ginintuan kang puso, Chef Sam. Hindi naman, Miss Santos. Talagang tumutulong lang ako hanggat kaya ko. Tsaka, madami kang tinutulungan na charities na para sa kabataan, hindi ba? Oo. Malapit din talaga ang puso ko sa mga bata. Ang bait-bait mo pala talaga, Chef Sam. Bilib na ako sa'yo. Hindi ko pa rin talaga lubos na kilala si Chef Sam, DJ Kakay, pero mas nag-iinteresado pa ako nang makilala ko kung sino talaga siya. Bilib na ako sa kanya. Kitang-kita ko kasi na may mabuti siyang puso at malasakit sa kapwa. Napahanga ako dahil may tao pa rin pala talaga na kagaya niya. Yung uunahin pa rin ng iba, yung hindi magdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan. Dahil sa pang-stalk din ni Mean sa social media ni Chef Sam, doon namin nalaman ang iba't iba niyang proyekto kagaya ng mga feeding programs. May kakaiba nga sa kanyang ngiti na nakita ko sa kanyang mga letrato. Mukhang masayang-masaya din talaga siya na ginagawa niya ang paglilingkod sa ibang tao. Aaminin ko na para akong bumalik sa pagka-high school dahil hindi ko mapigilan ng magkaroon ng konting crush kay Chef Sam. Paghanga lang naman, di ba? Talagang napabilib lang niya kasi ako. Hindi ko na inaasahan na magtatagpo kami ni DJ Kakay. Habang namili kami sa grocery ni Ashlyn, parang bumalis ang tibok ng puso ko nang makita ko si Chef Sam na may tulak-tulak na pushcart at muntikan na kaming magkabanggaan. Ay, sorry. Ay, Miss Santos. Chef Sam? Ay, tawagan mo lang ako Samuel o Sam. Ikaw ba? Ano pwede kong itawag sa'yo? Rosa na lang? Pwede naman, Chef. Ay, Samuel pala. Nga pala, anong ginagawa mo dito? Di ka naman taga Bulacan, di ba? Hindi nga, pero dito nakatira yung lola ko. Bumili lang ako para sa kanya. Talaga ba? Grabing coincidence naman pala. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Mukhang ang dami mo yatang binili ah. Hindi naman. May kailangan lang sa bahay. Tsaka susundin ko yung recipe na sinabi mo sa akin nung nakaraan. Talaga ba? Kung ganun, okay lang ba na tulungan kita? Nako, ayoko naman na maabala pa kita. Nay, gusto ko na ito. Ashlyn, hindi pwede yan sa'yo. Chichirya ka na naman. Nay. Anak, Chef Sam, eto nga pala si Ashlyn. Anak ko. Ashlyn, say hi kay Chef Sam. Hello Ashlyn, kamusta ka? Okay naman po. Tulungan ko kayo mamili ng grocery ah. Okay lang ba sa yon, Ashlyn?
Ibibili mo pa ako ng chips? Ashlyn, hindi nga pwede. Oo naman, Ashlyn. Pero sa isang kondisyon. Talaga po ba? Ano po yun? Sam, anong condition naman? Magluluto tayo. Tutulungan mo akong magluto, Ashlyn. Okay ba sa'yo yun? Luto? Sige po. Nasurpresa at nabigla ko noon, DJ Kakay. Nabigla ko noong naging magkasundo si Chef Sam at si Ashlyn. Matapos kaming mamili, lulan sa kanyang sasakyan ay dumiretso kami sa bahay kung saan naisipan ni Chef Sam na magluto. Kinakabahan ako noon. Nagpapanik din dahil naiwan ko na madumi at makalat ang bahay. Pero nung nandun na kami sa kusina, parang napakagaan ng presensya ni Samuel. Talagang alam na niya ang ginagawa niya basta pagluluto. Tumulong si Ashlyn sa paghuhugas ng mga gulay at kahit paglilinis ng isda ay tinuro sa kanya ni Chef Sam. Doon ko nasaksihan si Ashlyn na malakas na tumawa sa tuwing nadudulas ang isda mula sa kanyang mga kamay. Matapos silang magluto, ako naman ang naghain at naghanda sa lamesa. Ayan, nakahanda na ang lamesa. Kain na tayo? Thank you. Ano ka ba? Salamat sa'yo, Sam. Ikaw ang nagluto eh. Grabe, itsura pa lang, parang ang sarap na. Ano ka ba? Salamat. Basta mabusog kayo. Bago tayo kumain, magdasal muna tayo, okay? Close your eyes na, Ashlyn. Let's pray. Pwede bang ako mag-lead ng prayer? Pwede, Sam. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa pagkain na meron kami ngayon. Maraming salamat po sa paglikha ng lahat, sa isda na nakakain namin sa harapan namin, sa mga masisipag na mga isda na nagpakahirap para huliin ito, sa mga magsasaka na nagtanim at nag-ani ng gulay. Kung hindi po sa kanila, hindi po kami magkakaroon ng masustansyang pagkain ngayon. Ganon, nagsimulang magdasal si Sam. Doon ko din nakita na seryosong nakikinig si Ashlyn. Sana tumagos sa puso niya ang mga binanggit ni Sam, na matuto niyang ma-appreciate ang lahat. Medyo nakampante ako noon na matututunan ni Ashley na kumain ng maayos at hindi magiging mapili, pero hindi pa rin naging madali, DJ Kakay. Anak, niluto natin yung salmon. Try mo. Kain na tayo oh. First time mo palang makakakain yan. Mainit pa po, Nay. Ayan, hindi na ganong mainit yan ah. Busog pa po ako, Nay. Bakit? Wala ka na naman kinain ah. Nag-drink ako gatas kanina. Ay, kailangan mo kumain. Nay, hindi po ako gutom. Dinner natin yan, nak. Kailangan mong kumain. Sayang naman yung niluto mo. Wow! Ang sarap naman ng pagkaluto mo, Ashlyn. Try it, Rosa. Tikman mo yung salmon, ang sarap. Sige nga, try ko. Ang sarap nga. Grabe. Ikaw ba talaga nagluto nito, anak? Ha? Talaga po ba? Masarap siya? Oo, ikaw nagluto niyan eh. Ikaw po kaya? Tinulungan lang kita tsaka ng nanay mo, pero hindi ba nag-enjoy ka din naman sa pagluluto? Opo. Kaya kumain ka na din, Ashlyn, para matikman mo. Hindi ba nakakatuwa kapag masarap ang naluto mo? Oo nga, anak. Oh, eto oh. Lagyan din natin ng gulay. Sobrang lasa. Ang sarap kaya, anak. Sige po. Ang laki ng ngiti ko nung napapayag na namin si Ashley na kumain. Kahit nung una ay ayaw pa niya. Pero sa tulong ni Chef Sam, nagustuhan niya din yung lutuin. Malaki ang pasasalamat ko sa tulong na ibinigay ni Samuel. Hindi ko inakala na makikita ko si Ashley na ganon kagana sa pagkain at mukhang masayang masaya. Talagang dasalin ko na magbago na ang pananaw ni Ashlyn sa mga partikular na pagkain na noon ay hindi niya talaga gusto. Simula noon, mas naging tutok ako sa mga kinakain ni Ashlyn, DJ Kakay. Katulong ko na din sa pagluluto at pag-prepare ng pagkain si Ashlyn. At kung minsan naman ay sinisigurado ko talaga na walang distractions kapag nasa hapagkainan dahil mabilis siyang mawalan ng gana kapag ganon. Ilang buwan din ang lumipas at kahit tapos na ang cooking classes namin ni Chef Sam, nananatili naman ang pagiging magkaibigan namin. Masaya siyang kasama, mabait at mapag-aruga. Mas nakilala ko pa kung sino talaga si Samuel De Leon at hindi ko din talaga inaasahan na magiging malapit ko siyang kaibigan.
Hindi lang sa akin pero nalapalapit na din siya kay Ashlyn. Kaya pangalawang beses na din kaming nagsama sa mga feeding programs niya. Doon namin nakita ang iba't ibang sitwasyon ng mga bata at doon na-realize ang anak ko na napakapalad niya dahil lagi siyang may kinakain. Kahit madalas ay tinatanggihan pa niya. Anak, tulungan mo akong ilagay itong mga tinapay Opo, Nay. Sino po ba nag-bake nito? Si Chef Ronald, nak, yung kaibigan ni Chef Sam. Ang dami, di ba? Meron pa dun sa likod. Bibigay natin lahat yan. Bibigay po natin? Oo, nak. Kapag pumila na sila, iabot mo sa kanila, ha? Kailangan lahat sila magkaroon ng tinapay. Oh, natahimik ka dyan, Ashlyn. Wala po, Nay. Nalungkot lang po kasi ako. Minsan lang daw po sila nakakakain. Saan mo naman narinig yan, nak? Sa mga kalaro ko po kanina, excited sila kasi ang daming foods daw. Kaya tayo nandito para tulungan sila, anak. Alam mo kasi, may mga bata na hindi kasing swerte mo. Paminsan wala silang pagkain, kaya malinis na tubig. Totoo po, Nay. Oo, nak. Kaya turo ni Chef Sam sa'yo, di ba? Na matuto ka na maging thankful sa kung anong meron ka. Lalo na sa pagkain. Dapat kinakain natin yung tama para maalagaan din yung katawan natin. Salamat po, Nay, kasi meron po akong kagaya nyo. Lagi po tayo may food dahil sa'yo. Salamat, Nay. Masaya si nanay, anak. Masaya ako na thankful ka sa kung anong meron tayo. Salamat din kasi na-appreciate mo na yung mga pagkain na niluluto ko para sa'yo. Tama po kayo, Nay. Hindi lahat kasing swerte ko. Maswerte po ako sa inyo, Nay. Ang sarap pakinggan mula sa anak ko ang mga katagang iyon. Napanatag ako noon at tuluyan nang nawala ang pangamba ko, ang pag-aalala tungkol sa kanya. Pero naging leksyon din iyon sa amin kung gaano kaimportante na ingatan ang kalusugan. Lalo na bata pa siya, na kailangan talaga na nasa wasto ang kanyang pagkain at masama pag napasobra sa mga junk foods. Nawala na ang problema kung yun tungkol kay Ashlyn. Naging disiplinado na siya sa tulong din ni Chef Sam na kalaunan ay naging kasintahan ko. Oo, DJ Kakay. Hindi ko din inaasahan na talagang may mamamagitan sa aming dalawa. Dahil nung una masyado pang magulo dahil kay Arjun. Pinaglaban niya pa ang pagmamahal niya sa akin. Pero alam ko sa sarili ko na iba na ang nilalaman ng puso ko. Alam ko na may nararamdaman na ako espesyal kay Sam at para naging fairy tale ang takbo ng storya ng buhay ko nung niligawan niya ako. Tanggap na naman ng pamilya ko at syempre ni Ashlyn. Tumagal ang relasyon namin ng 9 months hanggang sa kinasal kami. Masaya ang pagsasama namin. Naramdaman ko din talaga na para kaming buong pamilya. Tatay na ang tawag ni Ashlyn kay Samuel. At dahil din sa kanya, kaya nagsimulang kahiligan ni Ashlyn ang pagluluto at pagbe-bake. Ngayon, ako na ang nagiging maselan sa pagkain. Napakamapili ko dahil 3 buwan na ako nagdadalang tao. Ngayon, ang asawa kong si Chef Sam at ang anak kong si Ashlyn ang namomroblema kung ano ang ipapakain sa akin, lalo na dahil naglilihi ako. Hi, DJ Kakay. Nakakatawa na lang kung iisipin. Sino nga ba ang mag-aakala na ang pagiging picky eater ng anak ko ang magiging tulay para makilala ko ang kagaya ni Samuel. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito lang. Ito si Rosa at ito ang aming munting istorya.